Netizens were furious with the uploader, Ryan Pareño, also known as Farm Boy, for disturbing the endangered species. In a now deleted video of Pareño, he was holding a tarsier while his companion took another one. They were both making fun of the two tarsiers they caught. Smile, baby! Smile! Smile, baby! Smile! The department confirmed that the vlogger already released the tarsiers back to the wild. Yet they are still investigating the incident to take further actions. Release the tarsiers to the wild. Nakita mo yung itsura ng mga tarsier, parang Shock. they really look terrified. Tsaka release to the wild. Ang problema, what if they commit suicide? Because, di ba, tarsiers, pag nabulabog, nahawakan, na-expose sa light or loud noises. Nasa-stress sila eh. And then, di ba, we were reading it, tapang they bang their head sa tree or sa cage to kill themselves after ma-shock sila. Oo. So, dapat talaga kasi hindi rin sila sa captivity eh. No. They don't do well and in they're not captivity. used to people also. Yes. Tapos nocturnal nga sila, di ba? Nakita mo naman, napakaaga at hindi ko alam kung anong oras, pero alam naman natin, definitely it's not gabi. Daylight ginising, Ayan, You're not supposed to touch that. That is, the tarsiers an endangered species. They're very sensitive and vulnerable. Kaya nga, before, di ba, if you ever encounter one, they say, wag mo daw kausapin, wag mong pakainin, wag mong unless they were bred in captivity. And based sa sinabi mo rin when pinag-usapan natin, di ba, 50% ang difference ng life expectancy ng tarsier. Oo. Pag sila ay kinulong, kumbaga parang more often than not, hindi sila nakaka-survive. No? So, kaya kailangan nandun lang sila sa wild. And endangered species na ang mga tarsiers. Precisely. Diba? You mentioned that, diba? So, yun, kailangan imbestigahan nga yan. Ano yung mga batas na nalabag nitong mga vloggers na ito. And yun nga, this is also a lesson for everyone, diba? Yes, we are free to create content, diba? Whichever we like. Pero, yun nga lang, dapat with yung responsible content making. Responsable tayo. Ang daming issues about content making recently, like yung sa Taragis. Diba? Na-prank pala. And then mga people na nagpa-prank sa mga kalye na nagkakos ng mga away at init ng ulo. Diba? So people should start looking into how do we regulate if people cannot self-regulate, and how can we regulate the way people make content? Responsible talaga dapat content making. At saka yun din, dahil din sa pagbablog, nabubuksan yung usapin tungkol sa pag-aalaga ng ating environment. Remember yung Captain Speak sa May Bohol, dahil sa isang innocent vlog, promoting the resort, nakita natin na may mga paglabag na nangyayari doon sa Chocolate Hills. And sumunod-sunod na, naging sa Mount Apo, and right now, ito, di ba? Dapat talaga mas paigtingin yung campaign awareness sa mga tao. Pero pumupunta sila sa mga ganitong mga klaseng lugar, ay may mga bawal na, na hindi dapat ginagawa.